Para sa darating na eleksyon, ang kinu-question ang presensya kung bakit sila tumakbo. Ang una ay sino? Philip Salvador. Sumunod ay si Kuya Willie Rebellion. Let's go. rin po ng politika at dalawa po sa mga nagsumite ng COC para sa darating na eleksyon ang kinu-question ang presensya kung bakit sila tumakbo. Ang una ay sino? Philip Salvador. Sumunod ay si Kuya Willie Rebellion. Take two! Kuya Willie Rebellion. Ayan. Dalawa po sila na talagang ang dami-daming kumu-question. Umiral na naman yung salitang mga artista lang. Ayan. Na dapat po ay hindi nilalagyan ng lang ang artista. Dahil ang mga artista po na nakaupo na ng matagal na panahon, meron pong nagagawa sa ating bayan. Sa totoo lang. Yes, diba? may mga napatunayan. Mismo. Pero ano nga po ba ang pagkakaiba ni Kuya Ipe kay Willie? Okay, ikaw muna. Okay. Siyempre, unang-una, artista, si Philip Salvador, best actor. Marunong umarte. Oo. Ano pa? Si Kuya Will, host si Kuya Will, komedyante. Okay, ikaw Ayan, na. Nako, adi siyempre ako parang ang lawak ng pagkakaiba. Malayo. Oo, malayo. Oo. Napakalayo kasi si Felix Salvador. Totally, alam mo, pareho silang dalawang pikon, ha? Oo. Sige, sabihin na natin. Oo, pareho silang dalawang Diretso agad yun. Oo, pareho silang dalawang pikon, pero malayo ang kanilang agwat na dalawa. Kasi si Kuya Ipe, talagang, ibig sabihin, marunong siya at magaling siya magsalita, maintindihan ng tao. Kung si Willie kasi parang, ano ito, papasok ka lang sa politika ni una-una walang malalaman ng tao sa'yo. Ikaw ang walang alam. Ay, naku, ang tapang ni Wendell ito mga nakaraang araw hanggang ngayon. Ang ibig pong sabihin ni Wendell, si Philip Salvador, sa kanyang pagpasok sa mundo ng politika, mayroon pong plataforma at napakaganda po niya't naiayos yung paglalatag. Si Willie Revillame, wala po talaga. Huwag daw po siyang madaliin at hindi pa siya nakakaupo. Ano ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ka naisipin natin. Ang iniisip ko muna, One step at a time. One step at a time. Huwag mo muna akong tanongin ng mga ganun. Basta ang sabi niya, papasok siya at kakandidato sa pagkasenador para pasayahin lang ang ating mga kababayan at tulungan ang mga mahihirap. Diba? Kung siya manalo, ang gagawin niyang senado ng well time, big time, gano'n? Hindi naman ang ibig. Basta ang maano dito, ang pinakamalinaw, si Kuya Ipe may plataforma. Ang ganda ng pagkakalatag niya tungkol sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Oo. Ang sabi niya, hanggang merong problema ang tao, kung minsan ay umaasa sila ng pagresolba ng kanilang problema sa ipinagbabawal na gamot. Habang may korupsyon, may kahirapan. At kapag may kahirapan, ang mga tao natututong makalimot pansamantala sa pamamagitan ng droga. Yun ang maganda. At saka ito si Philip Salvador, nanay, in fairness, di ba matagal siyang kadikit ng isang politiko? Sabihin na natin, dating Pangulong Duterte. Lagi siya kung nasaan, as dating Pangulo, nandun siya. At lalo na sa Senador Bongo. Bongo. Pero si Kuya Will din, napadikit din ng bahagya kasi naging busy naman siya sa kanyang career, di ba? Hindi, naging malapit din si Willie kahit nasa Maisog, nandoon siya. Doon nga siya nagbitiw ng salita na noon po ay hindi pa ako nakahanda noong 2022. Eto ngayon, Pero ngayon po, pag utusan niyo po ako at susundin ko, yun. Ang maganda kay Kuya Ipe, ang ganda ng pagkakalatan niya, totoo naman yun eh. Hindi dapat na binapatikos ng basta-basta, pinapatay, di ba? Ang mga gumagamit na pinagbabawal na gamot, dapat sa kanila hulihin at iparehab. Rehabilitasyon ang kailangan dahil meron pa rin pong pag-asa sa ganitong bisyo. Di ba? Tsaka meron kagad siyang platapormang inilalatag. Hindi katulad ni Kuya Will, saka lang daw siya maglalatag kapag nakaupo na siya. Wag daw siyang apurahin. Unahin daw muna yung eleksyon. Para siya nag-a-apply ng trabaho, di ba? Ang laging tanong dyan, what can you offer to the company? Ay, Di ba? Ganun na. tama. Anong magagawa mo para sa ating kumpanya? Dahil nag-a-apply ka ng trabaho. Ano yung sasabihin mo? Saka nyo na ako tanungin kung ano may aambag ko kapag natanggap nyo na ako. Maling-mali naman. Yun, doon mo kagad sila pagkakakitaan ng handa sa hindi handa. Magkaiba, malayo ang pagkakaiba. At ngayon, syempre, si Willie, kinakalampag na ang personal niyang buhay. Lalong-lalo na yung kawalan niya ng kaalaman sa tatakbuhan niya. Si Kuya Ipe naman, sa isang bagay lang siya laging binabash ng ating mga kababayan. Kay Josh, sa anak nila ni Chris Aquino, di ba? Na hindi na maiiwasan talaga. Ito na talaga hahalungkatin na yung mga nakaraan talaga nila. Wala talagang lusot dito. Alam mo, pag pumasok ka sa mundo ng politika talaga, dapat talaga napakahanda. At saka napakalinis ng iyong background. At kung walang butas, gagawa ng butas. Tama. Di ba? At kung mahalukay man nila ang mga hindi magagandang pangyayari sa buhay ng kandidato, dapat huwag na silang mag-react. Kasi yun naman ay noon pa naman. Na binabalikan lang na pinagkwentuhan ng mga mamamayan. At saka yung tungkol kay Josh, sa anak nila ni Chris Aquino, hindi nga natin alam kung ano ang totoong kwento sa loob nito. Tama. Di ba? Walang nakakala. Kasi dati-dati, nung sila pa magkasama
kasama. Ideal father talaga si Oo. Kuya Ipe. Hindi niya talaga pinababayaan si Joshua. Oo, Diba? tama. Nung sila'y maghiwalay, doon na lang naman pumalaot yung kwento na hindi nagsusustento. Pero ano ba ang alam natin doon? Hindi ba Correct. natin alam, Oo. diba? Kasi talagang si Chris Aquino lang at si Kuya Ipe ang nakakaalam. Oo. At saka in fairness kay Kuya Ipe, nung maghiwalay sila ni Chris, hindi niya ginamit si Chris Aquino sa anumang ginawa niya. Ay, tama. Diba? Oo. Gagawa ng Diba? pelikula, serye sa telebisyon, o kaya ay pumasok sa politika, hindi niya ginamit ang pangalan ni Chris Aquino. At wala talaga. Tsaka napapansin mo rin lahat mga pass. Wala talagang babalik kay Chris Aquino. Wala, Mga kwento. wala. Kasi Hindi wala. masalita si Hindi Pepe. None of nagsasalita. your words. Oo. Sa totoo lang, hindi siya masalita. Hindi, Hindi katulad ni Willie na unang araw pa lamang pagkatapos niyang Spy, pagsumite, oo, di ba? oo. Sus Mariosep, kaliwat kanan na kagad yung mga interview niya na puro patama sa mga dating politiko at sa mga papasok sa politiko, yung hindi siya magnanakaw, hindi na niya kailangan ng pera dahil natatakot siya sa Diyos. Yung mga ganung salita, Correct. sandamakmak kagad ang ikinulapol niya sa kanyang mukha para burahin kapag nagsimula na ang kampanya. Oo. Isipin mo mga sinabi mo na yun. Kaya nga eh. Di ba? Doon siya ngayon inuhusgahan, di ba? At saka yung urong-sulong niya, yung urong-sulong, Oo. na dati-dati na dapat yung unang alok sa kanya, yun ang Oo. pinakamaganda timing na timing yun eh. Kaya nag-decision siya na wag na lang. Tapos pangalawa, gusto na. Tapos umurong Umurong na naman. ulit. Nung nagkaroon siya ng show sa TV5, Oo. diba? Sabi niya, out ang politika dahil meron po akong kontratang 3 taon. Oo. Out na ang politika. Tapos eto ngayon, di ba? At ang sasabihin mo, nagpaalam ka. Ano to? Urong-sulong talaga. Di ba? Kaya hindi rin natin alam kung ano talaga ang plano. Di ba? Anong plano ni Kuya Will? Wala silang nakakaalam ng kanyang plataforma. Basta wag daw siyang madaliin. Kumbaga sa pumapasok ka sa isang opisina, tanggapin niyo muna siya bago siya maglatag Oo. ng plataforma niya. Di ba? At saka, yung panggagamit sa mahihirap, matagal na yan. Ay, eh. Nako, Diyos ko. Naku, wala namang Gas-gas ng linya niya yan eh. wala namang politikong hindi gumamit ng linyang yun. Lahat naman yung linya Oo. nila na most maligned nga eh. Oo. no? Line in Tama. politics yung tutulungan po natin ang mga mahihirap. At mga anak. Dadagdagan po natin ng pagkain ang kanilang hapag. Oo. Iahon natin sila. Sa hirap. Sa hirap. Diba? Diba Ang parang edukasyon. mga ganyan, oo. Pero alam mo, kung iisipin mo, maraming tumutupad. Marami rin ang nangako, nanapako ang kanilang mga pangako. Correct. Diba? Tama. O kaya, bakit sa Saiga, ang nakauslim pa ako, binubunot yun na. Mhm. Hindi ko boboto yun. Yung Ay, mga ganon. ay, O, oo nakangako naman. napapako. Kaya lang, Diba? nakalusot talaga yung iba. Oo, Ay, meron oo. talagang nakakalusot. Kaya lang itong si Willie talaga, tandang pananong sa sambayan ng Pilipino ngayon kung ano talaga ang kanyang plataforma. Napaka-vague, napaka-hirap intindihin nung gusto ko lang sumaya ang mga Oo, kababayan ganun natin. Ganun na yung sinabi niya. Siguro na ipatapos ang interview, nung pinanood niya na ngayon yan, siguro nasa isip niya ngayon, dapat pala. At lalo na narinig niya yung mga komento ng mga kababayan. At talagang binabash siya. Oo. Siguro naisip niya, naku, dapat pala, naghanda ako kahit isa. Oo. Para yung doon iikot ngayon ang usapin ng mga Oo, Pilipino. Tama. Oo. Tapos si Kuya Ipe, rehabilitasyon. Ayun. Ang mga nalululong sa droga. Mayroon sa Peace and plano. order. Oo. Yan ang inaano niya. Eh kay Willie, hindi mo alam talaga. Pasasayain ko. Ano to, clown? Payaso? Ayun nga diba? Parang ganun ang dating. Kaya dapat si Kuya Will, bago siya pumasok, handang-handa siya. Di ba para siyang Boy Scout, di ba? O para siyang Girl Scout na dapat naka-ready siya, di ba? Always. Oo. Oo. always At saka, ready kasi siya. alam mo, ang pera, masyadong pinaniniwalaan. May Oo. pera ako, kaya kong itakbo ang aking mapagkasenador. May pera ka. Hindi na ngayon pera-pera lang ang laban. Ay, hindi na. Hindi Ay, na. alam mo yung mga butante Mapag-isip ngayon? na ang mga butante ngayon. Matatalino na. Pangmatagalan na, Oo. pangmalayuan na ang kanilang tanaw. At ang mga butante ngayon, parang inano na sa isipin nila, tanggapin ang pera, Pero wag iboto. pero wag iboto. Kung ano yung nasa loob mo, yung nasa puso mo, Sundin mo. sundin mo. Totoo Ganun yun. na ngayon. Di ba ikaw si Kuya Ipe talaga iboboto Ay, mo? iboboto, matalong, manalo kaming dalawa, iboboto At talaga least siya. iba, Yun din ang sinabi ni Kuya Ipe Mm. doon sa kanyang speech, di ba? Matalo at manalo, tatapusin ko po ang laban. Saan man humantong itong kandidatura kong ito, ngayon pa lamang ay sinasabi ko na, tatapusin ko ang laban Ayan. na ito. Ganun naman dapat talaga. Kahit anong mangyari. Walang kurungan. Oo, handa ka talaga kasi pinasa mo na kasi paghihinayangan mo yan kapag hindi mo nagawa yan sa buhay mo. Oo. Ay, tama. Di ba? Si Willie nagsimula bilang sidekick Mm-mm. ni Philip Ni Philip Salvador, Salvador, di ba? oo. Ayan. At saka marami pang iba. At Naging sila sidekick. Edo Manzano, di ba? Mm. Si Randy Santiago, assistant din siya, parang Oo. gano'n, Di di ba ba? si Kuya Will nakasali din sa Howie Boys? Oo, Oh, yun na nga, sabi kay niya. Randy, Oo, di ba? Randy, Oo. oo. So, noon naman si Kuya Ipe ay nalagay naman sa alanganin ang kanyang kabuhayan. Tumulong din naman si Willie sa Oo, kanya. ay, oo. Yan yung Tumanaw kaibigan, naman. oo. Oo, magkaibigan naman, di ba? Kaya lang dito sa plataforma, question talaga ito, nakakaloka, no? At saka sa punto kasi ngayon ito, di ba, kasi ito yata ang pinakamalaking artistang partisipasyon. Marami. Pinakamarami. O pinakamarami. Pinakamarami. Di ba, kaya ang daming question na parang ano ba ang nangyari sa mga Oo. artista? Bakit nagsama-sama kayong kandidato sa 2025? Parang araw, ito ba yung fallback? Oo, di ba? Ito ba yung fallback? Hindi rin natin sila masisisi sa mga na-comment na gano'n. Kasi nga talaga nga naman, maiisip ko talaga, bakit? Oo. Pero karamihan sa kanila nag-aaral. Oh, Alam yun. ang kanilang pinasok. Ilan lamang yung pumasok sa gyera ng walang bala at baril. Ilan lamang. At saka ito ngayon, hamon ito sa mga artista na pumapasok talaga, na talaga ipakita nila na hindi lang kami artista. Yun eh. na laging ibinabato sa kanila, Oo. artista lang kayo, Correct. na dapat ay wala ang lang. Correct. Diba? Dahil marami na pong napatunayan ang mga actor-politicians na pumasok Yun. dito sa mundong ito, di ba? Kaya siguro gano'n, siguro siyempre yung mga artista pumapasok sa politika, di ba? Kasi ito naman mga politiko, pagdating sa mga kumpanya, pagdating sa mga artista Artista naman, oo. Kasi
hindi naman tatagal yung gabi ng kampanya na puro kuda lang ng kuda. Yes, Puro speeches ang maririnig. Kailangan nila ng pang-entertain. Yes, Sa dulo nga nila inilalagay yung mga artista para pagkatapos nila magsalita at saka isasalang ang kanilang mga guests. tama. Napakinggan muna sila bago lumabas yung artista. Ayun. At may mga politiko na nag-aartista rin. Ay, oo, marami. Kaya maraming artista na nagpo-politiko rin Tama. ngayon. Yes. Yun lang yun. Plataforma, dapat maliwanag yan. Isang bagay na nakalimutan ni Willie Revillame nang umakyat siya sa entablado para i-offer ang kanyang serbisyo sa ating bayan. Yun At yun. lalo na't independent siya. Yes, Napakahirap walang ng partido, correct. napakahirap, walang magdedepensa, Correct. sarili niyang pera at saka Oo. mga donasyon. Correct. Oo, mo, sarili mong pundo yan. Ang ano mo, gagasasin mo. Ikaw mo yung buong Pilipinas. Oo. Sa lahat ng At saka sulok. sarili niyang pagpaplano doon. Saan ba ako pupunta? Tanggap. Ano mo yun? Di ba kasi may ganyan nila? Dito ba? Tanggap ba ako dito sa grupo ito? Tanggap ba ako doon? Maliban na lang kung merong kukuha sa kanya at ituturing siya na Ay, parang, oo. di ba? I-adapt siya, I-adapt oo. siya ng isang Partido. Ewan lang natin sa mga pinagsasabi niya. Pero kasi sa mahaba pang May oras. tumanggap kaya sa kanya. Ayun na. Pero kasi na marami pang oras at araw, di ba? Alam naman natin sa mga araw-araw na ganyan, yung pagpalapit na, ang daming pagbabago. Yes, Oo. yun nga ang duda ng marami. Siya na rin ang nagsabi kapag nakita raw niya yung pangalan niya na nasa ibaba at hindi na siya kailangan, pwede naman daw siyang mag-withdraw. Yun ang pagkakaiba nila ni Kuya Ipe. Si Kuya Ipe, saan man po ako dalhin ng laban na ito, matalo o manalo, tatapusin At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.